Nakasaad na tapos na pero walang nakatayong istruktura sa ilang flood control projects sa Bulacan. Ang proyektong ininspeksyon mismo ng Pangulo, wala ring nakatayong kahit ano. Kahit pa fully paid na. May report si Joseph Morong. Sa barangay Panginay sa Balagtas, Bulacan, mga tricycle na ang nag-adjust sa hindi humuhupang baha. Dito po sa gawin na to, medyo mababa pa po, pero sa gawing dulo po mataas po. Kaya po tignan niyo yung mga tricycle namin, mga matataas. Laging baha laging malalim ang tubig. So, tinaas nyo na? Oo, tinaas ko para makabiyahe. Sa katabing barangay Wawa, nakababad sa tubig ang mga puntod sa sementeryo, pati na ang maraming bahay tulad ng kay Aling Flory. Tiyenta na ako Baba pa rin. Araw-araw baha. Makakamatay. Sa Balagtas, makikita ang pinakamahal na flood control program sa probinsya. Ang lampas 200 metrong flood control structure sa barangay San Juan, Wawa at Panginay na nagkakahalaga ng 151.5 million pesos. Sa website ng Sumbong sa Pangulo nakalagay, natapos na ito Setyembre nung isang taon pa, pero ng aming puntahan. Nandito tayo ngayon sa lokasyon na to at ang sabi sa atin ng DPWH, ito yung project, no? So itong stretch na to, yung yellow, yan. Ito yung flood control project. May ilang bahagi na kinukumpuni at tinatambakan ng bato. Ang dike pinapalamanan ng mga sako-sakong graba at may patong na semento. Tuloy-tuloy pa rin ang dating ng mga materyales. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang kontratista na Wawaw Builders pero hindi pa sila sumasagot sa cellphone number na nasa kanilang company record. Idineklara ding tapos na ang flood control project na ininspeksyon ni Pangulong Marcos sa Baliwag. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Walang ginawa na trabaho dito. Mahigit 55 million pesos ang proyekto na may sukat na 220 meters. Fully paid na ang proyekto at may resibo pang ipinakita sa bayad sa contractor na Sims Construction Trading. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Pina-blacklist na ng Pangulo ang Sims Construction Trading. Maharap din daw sila sa mga kaso kabilang economic sabotage. Pinahahanap at pinasisiyasat na rin ang iba pa nilang proyekto. Papanagutin din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakapagsabuatan dito. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 million, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Nang puntahan ng GMA Integrated News ang opisina ng Sims Construction Trading, bahay ito sa isang subdivision na walang kahit anong marker o commercial signage. Kinumpirma na nagpakilalang katiwala na yun ngang opisina ng Sims, pero tumanggi na siyang sumagot ng tanongin namin kung maaari makausap ang may-ari ng Sims. Ang Bulacan may pinakamalaking budget kontra baha sa buong bansa. Sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research sa 547 billion pesos na budget para sa flood control sa buong bansa, 43.75 billion pesos ang napunta sa Bulacan. Ang bayan ng Baliwag ang may pinakamaraming bilang at kabuuang halaga ng flood control projects. Pero pangsyam lamang ito sa pinakabahaing probinsya. Isa sa pinakamahal na proyekto sa Baliwag ang 96.49 million pesos riverbank protection structure na natapos na raw noon pang September 2024. Pero nang puntahan namin may mga bahaging bungi pa. Nagtataka rin ang ilang residente kung bakit nilagyan sila ng flood control project. Basta po dito sa amin, hindi kami binabaha. Ever since, dito ka na lumaki, Opo, tatay ko po yung may-ari nito. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagan DPWH. Nagsumite na kahapon ang Bulacan DPWH ng mga dokumento sa Commission on Audit na nagsasagawa ng fraud audit. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.